Lumaganap ang takot ng ipakita ng Estados Unidos ang lihim na teknolohiyang militar sa Pasipiko at pinatunayan na ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas ay hindi lang salita kundi isang aktwal na demonstrasyon. Ang B-2 Spirit na kilala rin bilang stealth bomber ay isa sa pinaka-advanced at pinaka-iconic na eroplanong nagawa kailanman. Dinevelop ito ng Northrop Grumman para sa hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos na dinisenyo para sa stealth, long-range precision bombing at nuclear weapons delivery. Noong Hunyo 29, inanunsyo ng Pacific Air Forces na nagsagawa ang stealth bomber ng sinking exercise gamit ang totoong bala sa hilaga ng Marianas Islands at nagpalipad ito ng missile sa target sa dagat. Nabago ng impormasyong ito ang sitwasyon dahil ang B-2, dating simbolo ng stealth penetration, ay lumalabas na rin ngayon bilang long-range naval attack platform. Kasabay nito, isinulong ng United States Air Force ang mga plano para sa bagong long-range na sandata na may mga variant para sa himpapawid at ibabaw na target para sa high-pressure na sitwasyon laban sa Chinese forces sa Indo-Pacific. Habang pinalalawak ng China ang mga aircraft carrier at sumusulong sa Pasipiko, sinusubukan nito ang reaksyon ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Hapon at Pilipinas. Ano ang ibinunyag? Bakit naramdaman ng Beijing ang presyon? Paano binabago ng teknolohiyang ito ang kalkulasyon sa Pasipiko? Ikwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ipinakita ng Estados Unidos ang demonstrasyon sa loob ng Valiant Shield. 2026 isang ehersisyong militar na isinagawa sa Pasipiko, kasama ang mga puwersa ng Amerika at mga kaalyado. Tumaas ang alerto dahil sa kombinasyon ng stealth at kakayahan sa pag-atake sa dagat. Ginamit ng B-2 Spirit, isang dekadang strategic bomber, ang LRASM, isang long-range missile laban sa banta sa dagat. Ang mismong hukbong himpapawid ng Amerika ay nagsabi na ang ganitong uri ng aksyon ay nagpapalawak ng kakayahan na maabot ang mga estratehikong layunin sa loob ng abot ng mga potensyal na banta. Ipinakita ng Washington na kaya nitong gumamit ng mahirap matukoy na eroplano para idiin ang mga barkong kalaban. Dumating ang anunsyo sa sensitibong panahon. Patuloy na dinadagdagan ng China ang mga barko sa dagat. Pinalalakas ang presensya sa pinagtatalunang lugar at ipinapakitang kaya nitong palawakin ang impluensya lampas sa baybayin nito. Noong Hunyo, iniulat ng Reuters na ang aircraft carrier ng China na Liaoning at iba pang mga barko ay nakita sa mga ehersisyo sa Pasipiko sa silangan ng Pilipinas mula Mayo 26 hanggang 28. Ayon sa pamahalaan ng Hapon, mga eroplano at helikopter ng grupong pandagat ng China ay nagsagawa ng 170 paglapag at paglipad at umabot sa 570 kilometro mula sa Miyakojima, Japan. Pumasok ang Israel sa bagong yugto ng depensang panghimpapawid matapos matagumpay subukan ang modernisadong Iron Dome at isama sa mga advanced na pagsubok ang high-power na laser sa command network ng sistema. Ang teknolohiya na binuo sa tulong ng Ministry ng Depensa ng Israel, ng Rafael at ng mga katuwang sa industriya ay nagsisilbing karagdagang layer para harapin ang mga rocket, drone at iba pang banta mula sa himpapawid ng mas mura bawat pagharang. Diyan nagiging mabigat ang mensahe para sa mga grupong terorista at mga mapanirang rehimen.
Hindi lang pinapalakas ng Israel ang mga gumagana na, kundi naghahanda rin ito ng mas mabilis, mas murang depensa at mas mahirap pasukuin sa mga malakihang pag-atake. Lumabas din ang presyur ng militar sa kabilang panig ng Atlantiko noong ehersisyo ng OTAN sa baybayin ng Carolina del Norte, Estados Unidos. Ang babala na narinig sa radyo mula sa timog ng Amerika na nag-uutos sa barkong pandigma na umalis ay nangyari habang inihahanda ni Teniente Thomas Johansen ng Noruega ang kanyang mga marinero para sa simulated na paglapit. Abang maraming maniobra, narinig ng tripulasyon ang usapan mula sa kalapit na sasakyang dagat, in-adjust ang frequency at ipinagpatuloy ang operasyon. Hindi kailanman maganda kapag bumibisita ang Komodoro. Kaya nakakainis talaga kapag bumibisita ang Komodoro. Vapor Motor Valdero. Dito ang barkong pandigma ng koalisyon Fox Foxtrot 310. Nag-operate bilang suporta sa UN Security Council Resolution 110. Hinihiling ko ang kooperasyon ninyo. Mga susunod na tanong. Sa ngayon, nagsasagawa kami ng Maritime Interdiction Exercise. Ano ibig sabihin nito? Nagpadala kami ng boarding team mula sa barkong Norwegian Frida Nansen papunta sa target na barko bilang bahagi ng ehersisyo. Ang agro cargo ay isang general cargo. Prepaid ang freight, ipinadala sa mga kahon. Ginawa namin ang aming karaniwang pagbate at sinubukan neighbors alamin kung sino ang mga taong ito, saan sila papunta ngayon, at saan sila orihinal na nagmula. Gusto ko malaman kung may hayop sa barko. Over. Ngayon, dati meron kaming kambing, pero kinain namin ang mga kambing. Kaya na yun, wala nang kambing, wala nang ibang hayop. May armas ba sa loob ng sasakyang dagat at saan ito matatagpuan? Over. Tingnan mo, hindi, wala kaming kahit anong armas. Kami ay isang mapayapang barkong pangkargamento. Layunin kong gamitin ang karapatang magpadala ng pangkat ng inspeksyon para suriin ang inyong manifesto at kargamento at magsagawa ng paghahanap sa barko ayon sa internasyonal na batas at resolusyon. 110 ng Konseho ng Seguridad ng United Nations. Hindi lang sa dagat lumitaw ang tugon ng Amerika. Binuksan din ng Air Force ang daan para sa Air Force Long Range Weapon, bagong pamilya ng mga sandatang may mahabang abot. Ayon sa ulat, layunin ng proyekto na umabot ng hindi bababa sa 1,000 nautical miles at may bersyong para sa target sa himpapawid at ibabaw. Madaling maintindihan, nais ng Pentagon palawakin ang naabot ng mga puwersang Amerikano kung haharangan ng China ang Pasipiko, poprotektahan ng barko nila at pipilitin ang Taiwan. Hindi lang ito pagkuha ng bagong sandata, kundi pagbuo ng kalamangan para hindi China lang ang magtakda ng lugar, oras at bilis ng krisis. Ang pagkabigla sa Beijing ay galing sa mismong mensaheng ito. Kapag ipinapakita ng Estados Unidos ang B-2 na may LRASM at sumusulong sa sandatang malayo ang abot, ipinapahiwatig nila sa Partido Komunista ng China na hindi mananatiling walang tugon ang pagpapalawak ng hukbong dagat ng China. Malaki ang puhunan ng rehimen ng China sa mga barko, jet fighter, missile at presensya sa paligid ng Taiwan. Ipinapamalas na ng Washington ang reaksyong nakabatay sa stealth, abot at integrasyon ng Air Force at Navy.
Ito'y sagot ng pananakot, hindi pa anyaya sa digmaan. Habang lalong tinatakot ng Beijing ang rehiyon, ipinapakita ng Estados Unidos na marami pa silang alas. Pumasok na rin ang Hapon dito dahil sila ay nasa unahan ng tensyon sa rehiyon. Noong ika-17 ng Hunyo, iniulat ng Estado Mayor ng Hapon na pinaandar ang mga fighter jet ng Hapon matapos makita ang mga eroplanong Chino sa ibabaw ng East China Sea noong ika-12 ng Hunyo. Ipinapakita nito na ang paligid ng Hapon, Taiwan at Pilipinas ay lalong nagiging tensyonado. Hindi lang sa dagat ang pressure ng China. Dumadaan din ito sa pamamagitan ng mga paglipad, drone, pagpapatrolya at pagsubok ng reaksyon sa mga kaalyado tulad ng Hapon, Pilipinas, Australia at Taiwan. Mahalaga ang mensaheng ito. Pinapakita nitong hindi lang salita ang Estados Unidos tungkol sa seguridad ng reyon. Nire-reposisyon nila ang kanilang mga kakayahan, sinusubukan ng integrasyon at naghahanda ng mga tugon para sa mga sitwasyon ng pressure mula sa China. Alam ng Washington na sa Pasipiko, nagsimula ang digmaan bago pa ang unang putok. Nagsisimula ito sa pananaw ng lakas, sa tiwala ng mga kaalyado at sa takot sa gastos na kinukwenta ng kalaban. Kapag naunawaan ng kalaban na maaaring maging mahal ang pagsulong, gumagana ang pananakot. Sinusubukan ng China na ibenta sa mundo ang imahe ng isang di maiiwasang kapangyarihan. Pero ang pagpapakita ng Amerika ay sumisira sa kwentong yon. Pwedeng magtayo ang rehimen ng China ng aircraft carrier, palawakin ang pagpapatrolya at itulak mas malayo ang kanilang mga barko. Patuloy na naglalagay ng hangganan ang teknolohiyang militar ng Estados Unidos. Pinapakita ng bidalawa na may LRSM ang presyon sa dagat. Ipinapakita ng bagong proyektong long-range na nais ng Washington abutin ang mga banta mula sa malayo. Ipinapakita ng mga reaksyon ng mga Hapones na hindi natutulog ang mga kaalyado sa harap ng mga kilos ng China. Ang pagsasama-sama ng lahat ng ito ay nagbabago ng atmosfera. Pinipilit ng Beijing pero ngayon lumalaki ang tugon. Ang digmaan sa Pasipiko ay magiging malala, magastos at delikado pero may kapalit din ang kahinaan. Kapag nakita ng makapangyariang autoritaryo na nag-aatubili ang kalaban, sumusulong siya. Pero kapag handa ito, nagdadalawang isip siya. Naghahanda ang Estados Unidos para pigilan ng China na kontrolin ang krisis. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-donate gamit ang Pixkey sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tapat na impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.